This video is going to be about emergency funds. Yes, I know many of us believe that we fully understand and appreciate this topic. However, there might be areas that we're getting to miss out. Like, why are they important? How can we build up emergency funds? And most importantly, can we still make these funds work for us? Do we let it sleep, really ready for every emergency? Or do we still put it somehow at work so that at the very least, it won't lose value or even help in our accumulation process moving into the future? If you're interested to go on and get this enlightening lesson, please watch this video. Hi mga ka-RFF! This is again Rex Mendoza from Ramber Financials. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan at maayos ang lahat ng inyong pamilya at mahal sa buhay. We're still within the pandemic, but it is still a great day to learn, a great day to grow, improve, and develop ourselves. Tama po, itong discussion natin, sabi ko nga, about emergency funds. Parang medyo gasgas na for many people, pero importante po, tingnan din natin baka naman meron pang mga detalye na kailangan tayong matutunan. On top of this, kahit alam po natin ito, marami pa rin naman taong walang emergency fund eh. So hopefully, treat this as one of the nagging videos that will push and kick you into action. Bakit po natin kailangan ng emergency fund? Kasi po, maraming pwedeng mangyari sa atin, and the first and foremost risk is losing our job. Ayan, napaka-relevant po niyan kasi nakita naman natin itong pandemyang ito eh. 'Di ba? Ang dami pong nawalan ng trabaho. At marami sa nawalan ng trabaho, hindi handa. Kaya kailangan nila ng ayuda, kailangan nila ng tulong ng gobyerno, at kung hindi man sila makatanggap ng tulong, saan sila tatakbo? Sa kanilang mga kamag-anak. At kahit papano, kung hindi man nila gustong makabigat sa kanilang mga kamag-anak, anong gagawin nila? Mangungutang sila at malalagay naman sa masamang sitwasyon ang kanilang pamilya moving forward. Number 2, pwede pong magkaroon ng tinatawag nating mga medical emergency. Lalo po ngayon, COVID. Paano po pag may nagkasakit sa atin? Paano pag may na-ospital? Tayo ba po ay may pantustos dyan? Or again, mangungutang na naman tayo. Number 3, it can be any family tragedy. Hindi lang po pagkakasakit ang dahilan, pero minsan, naturally, may mga pumapanaw po sa pamilya, may mga naaaksidente, at ito po yung mga bagay na hindi natin ini-expect, and because they are unexpected, they are not part of our financial plan. And that's the reason why dapat meron tayong pagkunan na hindi na naman tayo umuutang. Napansin nyo ba? Base dun sa tatlong nasabi ko, lagi akong patungo sa solusyon ng maraming tao. At yon ay ang tinatawag nating pag-utang. Marami pong Pilipino, deficit financing. Ang kanilang sinesweldo, tama lang sa kanilang ginagasta. At dahil doon, pag may nangyari, wala silang mahugot, wala silang mabunot. Paano gagawin nila? Ihingi sila ng tulong o mangungutang sila. Ito po napakabigat because this can lead you and your family sa isang tinatawag nating debt spiral. Palalim ng palalim po kasi tuwing may mangyayari, uutang ka. Hindi ka pa tapos magbayad, may mangyayari na naman. Papatong na naman yon. Habang nagbabayad ka ng utang, tuloy-tuloy pa rin ang pag-utang mo. So all of these negative experiences always lead you to debt. At dahil ang pagkakautang po ang nagiging solusyon natin, palalim lang ng palalim ang problema na yan. Napakahirap pong umahon. In fact, for many Filipinos, ang kanilang objective ay makaahon lang sa pagkakautang. The way to deal with this is to have an emergency fund na paghuhugutan natin kung tayo'y biglang nangailangan.
hindi ka kailangan umutang. Dahil alam nyo, kadalasan pag uutang ka, may interest pa. At alam nyo naman, pag nagbabayad kayo ng interest, anong ibig sabihin yan? That interest is going to be against you. The foremost, biggest, most powerful force in the universe, sabi ni Albert Einstein, is what? Compounded interest. At yung compounded interest na yan, kalaban mo yan kung nangungutang ka. The same compounded interest, kakampi mo yan pag nag-i-invest ka. Pero karamihan po ng Pilipino, nasa pagkakautang ang sitwasyon. Ilang beses na kayong pumila sa isang ATM na may nauuna sa inyong gadangkal ang hawak na ATM card. Yan po mga pautang. Nauuna pang kumuha ng pera ang pinagkakautangan kaysa dun sa taong nagtrabaho at walang access sa kanilang mga sweldo. Di po ba napakalungkot? So kailangan meron tayong emergency fund. How do we establish that? Very simple. By spending less than what we earn. Sasabihin ng marami, Rex, paano naman? Ang hirap naman ang sinasabi mo. Kasi hindi naman talaga kasya yung kinikita ko eh. Alam nyo, wala naman talagang sweldong nagkasya. Walang sweldong nagkasya sa taong marunong gumasta. Sa taong mahilig gumasta. We have to live a lifestyle lower than our income. Paulit-ulit ko pong sinasabi ito. Nung maliit-liit pa ang sweldo mo, kasya. Kung kailan tumaas, saka hindi nagkasya. Bakit? Kasi nauna na yung lifestyle mo doon sa pag-akyat ng sweldo. Hindi ba? Yun ang nangyayari. Dapat, lagi po nating iisipin, may parte yung sweldo natin na hindi atin. I don't care if it's 5% or 10% sa umpisa. Pero yan po, pag naitabi natin at yung natitira, maipagkasya natin, anong mangyayari? Unti-unti po, yung 5 to 10% na yun, nakakabuo na tayo ng buong sweldo later on. So much so that we can start having an emergency fund. Let us pay ourselves first. Itabi natin. Huwag nating isipin yung ilang daan o ilang libo sa ating sweldo ay atin. Awas muna natin yan, establish natin yung emergency fund. Kasi pag tayo may nangyari at hindi tayo kailangan mangutang, that is what you call emancipation. Malaking bagay po yan because real financial security happens pag hindi ka nang ihingi ng tulong at hindi ka kailangan mangutang para solusyonan ang anumang trahedya or emergency sa buhay mo. Now, ano ba ang ideal na amount ng emergency fund? Alam nyo, range din ito. It can be a range. The minimum, napaka-minimum sana ay 3 buwan nating gastusin. 3 buwan na ginagastos mo, maitabi mo, yan ang minimum. Ngayon, pag tayo po ay naging mas estable na, dapat hindi na 3 buwan ang gastusin. 3 buwan ng sweldo. Sweldo. So hindi lang yung ginagastos mo, yung mismong sweldo, yung amount ng sweldo mo. At pag tayo po medyo talagang nagkaroon na ng disiplina at umasenso na sa ating financial journey, hopefully, ma-stretch natin yan sa 6 na buwan. 6 na buwan or 9 na buwan ng sweldo. Yan, 6 to 9 months of your salary. At dahil 6 to 9 months yan, dapat ba yan nasa ilalim ng unan mo? Dapat ba yan nasa aparador mo? Or dapat ba yan nasa savings account lang at ATM? Mali din naman yun. Kasi alam nyo, when you say 6 to 9 months of your income, that can already be substantial. Remember, we don't want our money to be stagnant, to lose value, to lose purchasing power. So anong kailangan? Dapat it should also work on its own so that it carries on the value and at least outpaces inflation. So in which case, ang talagang dapat na nasa savings account, ATM, na very accessible at any time is 1 month. 1 month lang. Kasi po, hindi naman ibig sabihin, yung 5 months na nakatabi, hindi mo pwedeng mahugot eh. Kailangan ilagay mo sa isang investment na accessible pa rin. Again, maaring sasabihin natin, paano yun? Pag hindi nakabuo, di mape-penalize ako.
Kaya nga po dapat ilagay natin sa mga instrumentong wala namang principal penalty. Ang magkakaroon lang probably, interest penalty. At naiintindihan po natin yun. Kunyari, talagang may emergency nangyari, hindi natin nabuo yung term. Okay lang po yan. Talagang let's sacrifice the interest. But can you imagine, ilan sa atin ang may emergency fund na hindi naman talaga nagkaroon ng emergency? Ibig sabihin, kung nagtagal yan, nakailang taon din dyan sa pagkakatenggang yan, di ba, nawalan lang ng value. So dapat isipin natin, yung 5 months na yon, no? Meron din dapat kalalagyan. So ulitin ko, yung 1 month dapat nasa easily accessible na account. ATM, savings. Baka nga part of that 1 month, cash yan Di ba? Para at any time, talagang meron tayong ibubuga. Pero yung 5 buwan, pwede nating isipin yung 2 buwan dyan, pwedeng naka 60-day time deposit. 60-day time deposit. Kasi kung hindi mo naman siya kakailanganin, dapat kumikita siya ng kahit papano maliit-liit na interest. Now, pag nakita natin sa bangko, kikita tayo ng konti sa 60-day time deposit, baka pwede later on, mag-consider na din tayo ng tinatawag nating money market fund. Yung money market fund, baka mas malaki ang interest doon sa 60-day time deposit. At ang money market fund, walang masyadong volatility. So kailangan pag-aralan din natin yan. Ngayon, paano yung natitirang 3 buwan? Or in other instances where na-stretch nyo na to 9 months ang inyong emergency funds, abay ang matitira doon, 6 na buwan. Malaki-laking amount din yon. So yung 6 na buwan, pwedeng 1-year placement. 360-day time deposit or commercial paper placement. Para naman kumikita pa din kahit papano while an emergency doesn't happen. Now, because it's already a 1-year horizon at pwedeng 3 to 6 months of your income pa yan. So anong dapat mangyari? Kailangan mag-compare na rin tayo. Baka on top of 1-year time deposits, on top of money market funds, baka pwede na tayong mag-bond fund. Yan! Pero kailangan fixed income po lagi yung underlying security. That is the most important thing that I will have to tell you. Kailangan i-portfolio pa rin natin para kahit papano may kita, pero madaling hugutin pag may nangyari kasi pwedeng tumagal na walang mangyari. But on top of it, dapat naman walang risk position. Kasi alam nyo, pag nilagay natin yan sa stocks, sinasabi ng marami, sir, hindi ko naman talaga siya masyadong nagagalaw Wala naman ako naging emergency. Paano pag nagkaroon ng emergency at bagsak ang stock market kagaya ngayon? Mapipilitan kang hugutin yan at a loss. So, naging negative interest ka pa. Samantalang kung nasa 360-day time deposit yan or money market fund yan, baka kahit papano yung principal mo intact. Now, sabi ko nga, at the very most, pwedeng bond fund. Pero pwede ka pa rin matalo ng principal doon. But still, it is less volatile than your stock market fund or a stock market portfolio in general. So in the final analysis, what's important is this, that we make money work for us. No matter what objective it matches, we can set forth an adjustment, a set of rules to make sure that kahit papano nakaka-contribute pa rin siya. Hindi naman siya nawawala ng value due to inflation. Again, our wish at Ramper Financials is for all of us, all of Filipinos, to live very responsible financial lives. We are accountable for our own level of abundance. We are responsible for our financial future. And I hope that you get to appreciate that we at Ramper Financials are always going to be here for you, ready to handhold you in this pathway to financial security and prosperity. Again, ito po uli si Rex Mendoza. Iniimbitahan ko kayo mag-like, subscribe, at itap ang bell para naman po magkaroon kayo ng notification in the future as we upload
great videos like this. Again, till that time, blessings always.